Sa video na to, i-discuss ko yung ilan sa mga barya na nag-circulate sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Umpisahan ko po ang pag-discuss dito sa coin book o coin album na to na naglalaman ng half centavo. Yan po yung tinatawag na kusing. Di ba meron po tayong expression na kahit na isang kusing, ganyan. Ayan, yan po yung kusing na tinatawag. Ito po, half 1 centavo. Yan, 5 centavos. At 10 centavos. Ito pong 10 centavos na to, gawa po yan sa silver. Ayan. So halos kumpleto ko na po to, no, yung mga years tsaka mint mark. Pero na nga lang dito halimbawa sa 1 centavo na 1918S large date. Yung ano po dito is yung large S. Bale malaki dapat yung mint mark niya na San Francisco. Pero tingin ko wala naman akong balak ng maghanap o bumili ng ganun dahil ang mahal po ng ganun. Libo-libo ang halaga. So bakit ako bibili ng ganun kamahal na coin kung pwede ginto na lang bibilin ko? Bili ako ng gold ring sa pawn shop, hindi ho ba? Mas practical. Siguro pag yumaman na ako ng talagang milyon na yung pera ko, bibili ako ng ganyan. Pero sa ngayon po parang hindi naman practical. Ito rin po, no, itong 5 centavos na 1918, year 1918, mint mark na San Francisco tapos mule. Parang hindi po practical para sa akin yung bumili ng ganyan. Meron itong ito na rin, hindi ko ito na kompleto pa. Itong 10 centavos na 1903S na San Francisco mint mark, tsaka itong 1904 na Philadelphia mint mark. Hindi naman yata ganun kamahal itong mga to. So ang nakahanap ako, pwede na siguro tapos may budget, di bibilin. Tsaka kahit papano sulit kasi kahit na maliit lang siya, at least kahit papano silver. Yung mga to kasi, yung mga wala namang mga precious metal na content yan. So parang hindi talaga sulit, hindi practical. Tapos meron din ditong 1914, dito ko nga lang nalaman na meron palang ito, 1914S short bar, long bar. Ito hindi ko sure kung 1914S na long bar yan. Nilagay ko lang siya kasi para filler. Kasi year 1914 naman siya. Pero sa numista wala akong nakitang ganyan na merong ganyang distinction doon. Ngayon, binili ko tong album na to kasi yung isa sa mga isa sa mga lagi kong yung mga shop na lagi kong pinagbibilhan ng coins tsaka ng mga paper bills, magsasara na siya. So diniscounta naman niya. Pero dapat hindi ako bibili ng ganito kasi nandito na rin naman siya sa album na to. Yung ganito po. Ayan. Ito siya dati. Ayan, no? Yun yung mga 20 centavos naman na yan, mga silver. So inalis ko lang siya dito. Pero pwede na rin kasi naman, mas presentable naman po ba, 'di ba? Yung mas presentable yung mga coins pag nandito sa ganitong album. Mukha na nga siyang libro eh. At yun lang po. Salamat po sa panonood.